minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Ang bilis ng panahon, ano ha? Ikalabinwali tayo ngayon ng Mayo 2026, Lunes. Sa ulo ng ating mga balita, mga lider ng simbahan may panawagan sa Senado. Kaagad kumilo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Senado balik sesyon ngayong araw, magkukonvene bilang impeachment court. Petisyon ni Senator Bato sa Supreme Court, ipinabambasura ng ang ICC warrant laban sa kanya, hinarang ng Solicitor General. Nag-escort ng pulis kay Senator Bato sa paglabas mula sa Senado, iniimbestigahan na ng PNP. Kita ng gaming industry, apektado rin ang giyera sa Middle East. Ilang lugar sa Pilipinas binaha kahit pa panahon ng tag-ulan. Umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, ilang lugar sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ang binaha matapos ang malakas na pagulan, pagkulog at pagkilat, epekto naman ng localized thunderstorms. Sa report ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, umabot ng gutter deep ang baha sa Quezon Avenue, Corner Biak na Bato at Barangay Manuyo Dong sa Las Piñas City, habang hindi rin possible sa ilang mga maliliit na sasakyan ang maranto kahapon na hapon. Bukod sa Metro Manila, nagresulta rin ang pagbahang malakas sa pagulan sa ilang bahagi ng Cavite, Bataan, Pangasinan, Pampanga, Laguna at maging sa Rizal. Nakaranas din ang pagbaha ang Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur. Umapaw ang mga ilog at sapa sa ilang bahagi ng National Highway. Sa Tampakan, South Cotabato, natumba ng malakas na hangin ang isang puno na nagpantala sa daloy ng trapiko. Sa kabila ng naranasan mga pag-ulan, nilinaw ng Pag-asa, hindi pa panahon ng tag-ulan. Normalan talaga ang mga pagkulog at pagidlad sa ulang bahagi ng Mayo. Ayon kay Daniel Villamil ng Pag-asa, normal lamang ang malalakas na thunderstorm activity sa panahon ng tag-init at mas malalakas na pag-ulan tuwing hapon hanggang gabi. Pero kahit nagkaroon ng malakas na pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng Kapuluan, ilang lugar naman sa Eastern Visayas ang nakaranas ng mapanganib na heat index kahapon, araw ng Linggo, kung saan naitala sa Iwan Eastern Samar ang 45 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, umabot din sa antas na maaaring magdulot ng sakit na may kaugnayan sa matinding init ang Borongan City, Eastern Samar, Maasin City sa Southern Leyte at Catbalogan City sa Samar. Inuri ng Pag-asa ang heat index sa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius bilang danger level na may mapanganib na magdudulot o mapanganib para magdulot ng cramps at heat exhaustion. Pwede pang humantong sa heat stroke kapag matagal na nalantad sa matinding init ng panahon. Dahil dito, pinapayuhan pa rin ang Pag-asa ang publiko, uminom ng maraming tubig, iwasan ang iced tea, soda, kape at tinuming may alkohol, magsuot ng maluluwag at light na mga damit, limitahan ang aktibidad sa labas ng hanggang alas 10 ng umaga o mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, gumamit ng pananggalang sa araw tulad ng payong, sombrero at kung maaari maglagay din ng sunscreen. Yung sunscreen gagawin natin, lalagay nyo yan mga 15 minutes bago kayo umalis ng bahay o kaya 15 minutes bago 15 hanggang 30 minutes bago lumusong sa tubig kung kayo po ay magsiswimming.
Nagbabala naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, numinipis na naman ang power supply sa Mindanao. Ayon sa NGCP spokesperson na si Attorney Cynthia Alabanza, kinakailangan magtayo ng mga panibagong planta para hindi pumasok sa state of deficiency ang Mindanao Grid at hindi na maranasan pa ang sunod-sunod na mga brownout. Bagamat nakikitaan ang pagnibis ng reserba, tiniyak naman ni Alabanza may sapat pa ring supply ng kuryente sa Mindanao, ngunit sumasabay rin ang pagtaas ng konsumo o ang demand. Nakita ho natin, na obserbahan ho natin na patuloy pa rin ang pagtaas ng konsumo ng kuryente. However, yung pasobra ho ng Mindanao, syempre habang tumatagal, ilang taon na rin ho ang nakaraan mula nung maramihang planta ang nagtayuan doon, nauubos na ho rin yan unti-unti. Kailangan na rin hong magtayo ng panibagong planta sa Mindanao para ho hindi sila pumasok doon sa state of deficiency. 3 katao naman ang sinagip ng Philippine Coast Guard matapos na tumaob ang kanilang sinasakyang motorbangka sa karagatang sakop ng Santa Ana, Cagayan. Ayon sa ulat, hinampas ng malalakas na alon ang bangka na maghahatid sana ng mga sako ng palay dahilan para ito ay tumaob. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon ang mga na-rescueng mga sakay nito. Idineklara ng World Health Organization o WHO bilang public health emergency of international concern ang pagkalat ng Ebola virus disease sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Ayon sa WHO Director General na si Tedros Adhanom Ghebreyesus, mabilis ang pagdami ng mga kaso. Habang may naitala na ring kaso ng pagkamatay at meron namang kumpirmadong cross-border transmission. Batay sa pinakahuling datos, walang kaso ng kumpirmado. 246 naman ang suspected cases, 80 ang hinihinalang nasawi sa Ituri province sa silangan ng Congo. Meron na rin kumpirmadong kaso sa Kampala, Uganda, kabilang ang mga biyaherong nagmula sa Congo at isang kaso rin ang naitala sa Kinshasa. Nagbabala ang WHO na maaaring magkaroon pa ng mas malawakang outbreak dahil sa mga kaso ng underreporting, mataas na mobility ng populasyon at mahinang health system sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, wala pang aprobadong bakuna o tiyak na lunas para sa Bundibugyo strain ng Ebola, kaya't pinaiigting ng WHO ang panawagan para sa mas mahigpit na surveillance, contact tracing, infection control at cross-border coordination. Maganda umaga, Pilipinas! 11 minuto na makalipas ang alas 4. Nakaalerto ang Department of Health matapos na ideklara ng World Health Organization ang Ebola outbreak sa ilang bahagi ng Africa bilang public health emergency of international concern. Ayon kay Health Undersecretary Albert Domingo, nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa WHO sa pamamagitan ng international health regulation upang mabantayan ang sitwasyon. Pagtiyak din ito na nanatiling ligtas ang Pilipinas mula sa banta ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Ayon sa DOH, ang naitalang Ebola incident sa Pilipinas noong 1989, 1996 at 2008 ay may kinalaman sa Reston strain na hindi naman nagdudulot ng sakit sa tao. Binigyan din ng ahensya na noong nagkaroon ng malawakang Ebola outbreak sa West Africa, noong 2014, matagumpay na napigilan ang pagpasok ng pagkalat ng virus sa ating bansa. Samantala, ito naman, yung hantavirus. Kailangan din natin pag-ingatan, ano ha? Lalong-lalo na doon sa mga pupunta ng Canada. Kinumpirma ng Canada ang kauna-unahang kaso ng hantavirus sa naturang bansa. Ayon sa British Columbia government, nagpositibo sa hantavirus ang isang Canadian na galing sa MV Hondios. Ang cruise ship na tinamaan ng outbreak na Andes strain. Matay sa ulat, dinala sa ospital sa Vancouver Island ang biktima matapos makaranas ng mild symptoms. Isa siya sa 4 na Canadians na kasalukuyang naka-isolate na matapos bumaba sa MV Hondios. Tiniyak naman ng British Columbia Provincial Health Officer na si Bon Henry, walang ibang nakasalamuha ang mga ito at nasa stable na kondisyon na ang mga nagpositibo sa hantavirus.
Ang anti-strain ay maaaring magdulot ng severe lung illnesses na karaniwang kinamamatay ng hanggang 50% o 50% ng mga tinatamaan nito. Maganda umaga, Pilipinas! Isa naman ang sugatan matapos bumangga ang isang pampasaherong bus sa concrete barrier sa bahagi ng EDSA Busway malapit sa MRT3 Kamuning Station sa Quezon City. Inamin ng driver ng bus na hindi niya napansin ang barrier habang bumibiyahe sa southbound lane ng EDSA dahil may nakatayan niyang pasahero na nakaharang sa kanyang view. Bunsod nito naipit ang konduktor ng bus sa concrete barrier. Pinagtulungan siyang ng mga rescuer na matanggal mula sa pagkakaipit saka isinugod sa ospital. Nagdulot din ang pagsikip ng daloy ng trapiko ang naturang aksidente sa may bahagi ng EDSA Busway southbound. 2 patay habang 7 naman ang sugatan matapos na araruhin ng isang trailer truck ang 2 sasakyan sa kahabaan ng Maharlika Highway sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Batay sa ulat, sumabog ang gulong ng trailer truck na may kargang trigo. Dahilan para sumalpok ito sa kasalubong na dump truck na may karga namang buhangin. Matapos ito, bumangga muli ang truck sa isa pang pampaserong bus na nakaparada sa tapat ng isang restaurant. Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple injuries at damage to properties ang driver ng trailer truck. Nako, kaya kinakailangan talaga iba yung pag-iingat ha. So, minsan, kahit na ba yung nagpag-iingat mo, kung yun nakasabay mo naman sa lansangan, hindi nagpapacheck up ng sasakyan, naku, patay. Yun ang malaking problema. Kaya laging ingat-ingat hot. Alerto tayo habang nasa daan. Magandang umaga sa mga taga-Kidapawan City. Magandang umaga sa mga taga-Sariayang Quezon. Nagpaalala naman ang Commission on Elections sa publiko ngayong Lunes ang huling araw ng voter registration para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa COMELEC, maaaring magparehistro ang mga kwalipikadong botante sa kanilang local office election officer. Gayon din sa mga satellite at mall registration sites mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Lahat ng application na maisusumite hanggang ngayong araw ay daraan sa verifikasyon at pag-aproba ng Election Registration Board. Maganda umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong kapuluan. Pilipinas ang oras, 4:16. Ang tinaguriang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Games ay magsisimula ganap na alas 2 ng hapon sa Casino Pilipino Angeles. Bukod sa Angeles City, magiging bukas din ang laro sa iba pang mga sangay ng Casino Pilipino sa buong bansa sa pamamagitan ng link system. Kabilang sa mga ito ang Ilocos Norte, Olongapo, Tagaytay, Bacolod, Cebu Puente, Iloilo, Mactan at Grand Regal sa Davao. Sa halagang 1,000 pesos per ticket, ang mga manlalaro ay makakakuha ng 4 na bingo cards na magagamit para sa 10 games. Sa Game 1 hanggang Game 9, 100,000 pesos ang pwedeng mapanalunan sa bawat laro habang isa naman ang maaaring manalo ng tumataginting na 2 million pesos na grand prize sa Game 10. Lahat na mapapanalo ng premyo tax paid na. Kaya buhay itong matatanggap ng maserteng mananalo. Para sa mga nagnanais na mag-inquire, pwede kayong tumawag sa 0906-574-1935 o 0927-804-0304. MP Kelly Antao inilahad ang bottom line sa pag-atras nito bilang UBJP candidate sa First District ng SJA BARM laban sa kandidatura ng kasama nitong mambabatas o Member of Parliament na si Butch Malang. Ano nga bang dahilan? Alamin natin mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Iwas gulo at pagpapakita ng respeto sa kapwa Bangsamoro ang siyang bottom line ng pag-giveaway ni Member of Parliament Kelly Antao sa kandidatura ni MILF CCCA Chairman and Isgada Administrator Butch Malang bilang First District Representative Candidate sa SJE BARM. Magunitang si MP Kelly Antao ay ang una namang inendorso bilang First District Representative Candidate ng UBJP. Sa panayam ng DZRH kay MP Kelly Antao, nung malaman niyo manong si Butch Malang ang magiging katunggali niya
Mismong hiniling nito ang tulong ng mga leaders upang hindi sila magkabanggaan bilang magkatunggaling kandidato ng dalawang political parties sa First District ng SGA BARM. Ayon kay MP Kelly Antao, magkasama sila ni MP Butch Malang sa peace mechanism sa North Cotabato sa matagal na panahon, kung saan nakapag-ayos sila ng 20 ridos na tumagal ng 40 years na ngayon lamang natuldukan. Ito ang dahilan na ayaw umano ni MP Kelly Antao na makita ng mga tao na silang dalawa ni MP Butch Malang na nagsisettle ng maraming rido ay makikita nag-aaway-away dahil lamang sa politika. Dahil sa North Cotabato, ako po ang chairman ng local monitoring team na kasama sa mechanism. So lahat ng mga problema sa North Cotabato, sa mga rido, mga away-away, mga kaguluhan, kami magkasama na nag-settle nito. Katunayan po dito po sa West District ay meron po kami na-settle more than 20 rido na mga tagal ng mga pag-aaway, more than 40 years na pag-aaway-away, subalit nang nagtutulungan tayo doon sa lahat ng stakeholders, kasama po tayo doon, tayo ang nag-head doon, kasama ko si Brad Bots bilang CCH at iba pang mga stakeholders at mechanism po ay nasettle natin mga problema yun. So ayaw ko po makita sa bandang huli ay makita ng mga tao, lalo na po mga tao na inisettle natin, pinagkasundo natin ay sa bandang huli ay kami naman na nagsettle ang hindi magkasundo dahil lang sa politika at maglamang kami. Yun ang iniiwasan ko po kasama dyan. Opo. Yan ang pahayag ni MP Kelly Antao sa panayam ng DZRH. Panawagan niya sa mga tao na parehong suportahan ang umpungan ni MLF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, ganun din ang inclusive leadership ng BARM government led by Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Tinitiyak naman ni MP Antao na kahit nag-resign siya bilang Chief Executive Officer ng UBJP sa SGA, mananatili pa rin umano siyang miyembro ng UBJP. Mula sa Central Mindanao, RH19, June de Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, John, maraming salamat. Sana gayahin ng mga politiko. Sana gayahin ito ng mga politiko outside of Bangsamoro. Di ba? Mantakin mo, umurong na dahil nga sa magkakaibigan sila, magkakasama sila sa parlamento, iisang adhikain nila, bakit pa maglalaban-laban pa? Di ba? Ay naku, napakagandang ihemplo niyan na June, ano ha? Kaya sana ho, itong mga nangyayari ngayon dito ho sa BARM, lalong-lalo na itong pagsunod nila sa implementasyon ng anti-dynasty, ha? Sana po tularan, ha? Tularan ho ng atin pong mga national candidates. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Tacloban City Government balik na sa 5-day work week. Aba! Nauna pa sila. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Magbabalik na sa 5 araw na work week ang lahat ng tanggapan sa ilalim ng city government simula ngayong araw Mayo 18. Ito'y alinsunod sa memorandum na pinalabas ng pamahalaan ng lungsod sa pamumuno ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez kung saan muling ipapatupad ang regular na operasyon mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa city government, mananatiling tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo publiko kahit ibalik ang dating work schedule ng mga opisina. Kasabay nito, inatasan din ng lahat ng tanggapan ipagpatuloy ang pagpatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya bilang bahagi ng pagsusulong ng epesyente at responsableng paggamit ng resources ng lungsod. Matatandaan pansamantalang binago noon ang work arrangement bilang tugon sa pangailangan ng operasyon at resources management. Maasa naman ang lokal na pamahalaan na mas mapapabuti pang serbisyo publiko sa pagbabalik ng regular na 5 araw na pasok ng mga empleyado sa City Hall. Wala dito sa DYV Election Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Yung mga lugar yata mukhang ginaganahan pa dun sa 4-day work week. Yung iba nga 3 days lang eh. Parang Department of Energy. Namapayagpag ngayon ang robotaxi industry sa Las Vegas.
tayo dito controversial pa lang yung yung electric taxi. Na ang nagmamay-ari ay isang foreign entity. Pero sa Las Vegas, Ma'am Evan lang ang nauuso na pala ngayon dyan ay robotaxi. Nitong Marso lamang, opisyal na inilunsad ng kumpanyang Uber at motional ang commercial robotaxi service sa Las Vegas gamit ang autonomous na Hyundai Ioniq 5 vehicles. Target naman ng Zoox na pag-aari ng Amazon na palawakin pa ang serbisyo nito ngayong taon sa pamamagitan ng pag-alok ng multi-purpose built robotaxi. Walang manibela ito at walang pedal. Aba! Asan na yung video nito, Ma'am Ara? Para makakita nila, baka akala nila drawing lang binabanggit natin. Sa ngayon, itinuturing na ang Las Vegas bilang isa sa pangunahing testing at expansion hub ng robotaxi industry sa Amerika dahil sa tourism traffic, malalapad na kalsada at tech-friendly na mga regulasyon. Ang robotaxi ay isang sasakyang gumagamit ng artificial intelligence at mga sensor para makapagbiyahe ng walang human driver o may minimal na tao lamang minimal na intervention ng tao. Halintulad ito ng ordinaryong taxi o ride-hailing car, ngunit otomatikong nagmamaneho gamit lamang ang computer system. Hindi pala ito katulad ng BYD at saka ng Tesla, na meron pang nagmamaneho, merong driver. Ito wala talaga, Ganda, Oo. In demand daw ang robotaxi ngayon doon. Sabi ni Ma'am Evan lang. Walang driver. Ano yun? Ikaw nang bahala kung saan ka magta-type ng destination. Hindi, baka pag-book mo kasi Uber pag-book mo, darating sa'yo. Pagkatapos, titigil, ihahatid ka kung saan man ang destinasyon mo. Walang plus-plus to. Walang hihirit ng tip. Maganda to Yan lang dito sa atin. Paano natin i-implement yan? Pangit ang signal ng wifi natin. Maganda umaga, Pilipinas! Sumemplang sa panibagong historic law ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61.72 per US dollar nitong Biyernes. Mas mahina ito kumpara sa 61.64 na naitala noong Huwebes, Mayo 14. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos. Sa mga suki natin sa New Jersey, si Jose Ramon Nulod. And good morning po sa inyo. Yan, At saka syempre sa mga suki natin dyan po sa Canada. Ay magandang umaga din po sa New York. At saka dyan po sa mga suki natin sa San Diego, California. Yung ating Midnight Singers. Good morning po. The Debonair Junior Pao ng Cavite at si Boss Manny de la Peña. Ayan, siyempre, Tita Cors, Tita Lloyds, good morning. Maganda umaga, Pilipinas! Lalawigan ng Kalinga ay diniklarang insurgency-free. Detalye mula kay Romy Gonzalez, RH41, ay Bagdabigat, Romy. Tuluyan ang idineklarang lalawigan ng Kalinga na insurgency-free o nasa ilalim na ng State of Stable Internal Peace and Security. Ginawa dito sa Kalinga matapos ang matagumpay na paglilinis sa banta ng insurhensya at may kakayahan ng mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa pamagitan ng kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno, lokal na opisyal at komunidad. Ang deklarasyon ng State of Stable Internal Peace and Security ay kasunod sa report na iprinisinta ng 103rd Infantry Battalion na Philippine Army na ang insurhensya ay hindi nabanta sa kalalawigan ng Kalinga. Magugunita na ang Kalinga noon ay may 50 miyembro ng Communist Terrorist Group na kumikilos noong 2015. At sa nakalipas na ilang taon, tuluyang napanatili ang military operations at kooperasyon ng komunidad numantong sa makabulang pagkabawas ng kanilang bilang sa 16 na lamang sa kalagitnaan ng 2025. Nagpatuloy ang operasyon hanggang nitong 2026 kasunod ng mga serye ng sagupaan ng tropa ng gobyerno at rebelde sa Barangay Bayaw at Alagia sa Pinokpok mula November 21 hanggang 25 na nagresulta sa pagkakasamsam ng matataas na uri ng baril, bala at gamit pandigma. Noong Marso 11,
ng taong kasalukuyan na aresto ang 10 miyembro ng NPA. Sumuko rin ang 2 matataas na opisyal ng kilusan. Sa ngayon ay wala ng aktibong guerrilla fronts, walang apektadong barangay at walang organisadong armadong kapabilidad sa Kalinga. Dahil dito inendorso ni Governor James Saduba ang rekomendasyon na ideklara ang Kalinga na insurgency-free. Ito si Aris 41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Aguina. Nagbabala ang Department of Agriculture sa mga retailer, mga trader at mga importer na hindi sumusunod sa itinakda ng pamahalaan na price cap ng imported rice. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr., ang sino mang lalabag dito ay maaaring makulong ng hanggang 10 taon. Pagmultahin ng 5,000 piso hanggang 1 milyon. Maaari ring ipasara ang kanilang negosyo sa ilalim ng Price Act. Kaugnay nito, pinaigting pa ang monitoring ng mga teams at inspectors ng DA para mabantayan ang mga public market, mga supermarket at mga rice retail outlets sa buong bansa. Matatanda ang pinag-utos kamakailan ng Pangulong Bongbong Marcos ang 30-day price ceiling sa mga imported na 5% broken rice bilang tugon sa unjustified o hindi makatarungang retail prices sa kabila ng binawasang import tariffs at kumakalma na rin ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. 3 taon na ang validity period ng lahat ng customs brokers registration. Ulitin natin ha. 3 taon na ang validity period ng lahat ng customs broker registration. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kasabay ito ng pag-update sa talaan ng mga broker para matiyak na tanging mga lehitimong broker lamang ang makikipagtransaksyon sa ahensya. Sinabi ni Nepomuceno, ang Certificate of Registration para sa individual customs broker at General Professional Partnership ay valid mula sa petsa ng pag-issue. Gayunman, maaari itong suspindihin o bawiin sakaling magkaroon ng legal concern sa loob ng naturang validity period. Kaugnay nito, inatasan na ng BOC ang kanilang Management Information System and Technology Group ayusin ang Client Profile Registration System o CPRS at iba pang Customs Electronic System. Makatutulong ang reformang ito para maharang ang mga broker na walang valid at aktibong registration mula sa lodging goods declaration habang gumagamit ng mga bagong mekanismo sa pagmumonitor reportorial requirement. Ay, sa mga pabalik ko ng Pilipinas ha, sa mga taga-Calawag, Quezon, good morning. Sa mga taga Baguio City, naimbag na bigat ha. Sa mga pabalik ng Pilipinas galing biyahe dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau, sa mga seafarers natin na galing na Middle East at iba pang bahagi ng mundo. Kung pauwi kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Yan po'y brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan at itananim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Meron po itong mahigit 10 variant sana ang mga raw material ay galing din po sa mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, bagamat ang tangerine ay gawang lokal, it tastes and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alparo ay mamimigay ng pera at mga regalo. Nandyan sila sa San Bali, Barangay 196 San Bali, Pasay City. Barangay 196 San Valley, Pasay City, kasama nila ang Pride Detergent. Kaya pag nakita nyo umiikot-ikot dyan yung puting sasakyan, may tatak ng DZRH, MBC News. Ayan, yan po ang sasakyan ni Sherwin Alparo at ng kanyang tropa kasama ang Pride Detergent. Barangay 196 San Valley, Pasay City.
Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang ating word of the day ay sagacious. Yan, sagacious. Ang ibig sabihin daw po ng sagacious sa Tagalog ay matalino, sa Ilocano, nasirib, at sa Cebuano, maalamon. Ayan, So, ang ating word of the day ay sagacious. Ayan, Use sagacious in a sentence. Ayan. Sherwin Alparo is a sagacious student. Bakit na susundan? Joke lang. Matalino yan. Matalino si Boss Sherwin. Ano ba kayo? Diba? Sherwin Algaro is a sagacious student. Really? Wag na kasing dugtungan ng tanong. Maganda umaga, Pilipinas! 17 anyos na binatilyong sakristan sa Mangaldan, Pangasinan, nalunod sa isang beach sa Dagupan City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masanto siya kabasan at amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kapusan, Kuyang Angel. Labi siya pagdadalamhati ng mga kaibigan at pamilya sa biglaang pagpanaw ng 17 anyos na si Sian Christopher Racamada, residente ng Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan matapos itong malunod sa beach sa Dagupan City. Ayon sa mga kaibigan ng biktima, si Christopher ay kilalang sakristan at tapat na naglilingkod sa Beato Juan Martinez de Santo Domingo Pastoral Station sa Barangay Bantayan, Mangaldan. Sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, nalunod ang biktima kamakaluwan ng tanghali ng matanga ito ng malaking alon habang naglalangoy sa beach sa Bunuan, Binlok sa lungsod, na agad namang nakahingi ng tulong sa mga otoridad ng kanyang mga kasamahan kaya agad nakapagsagawa ng rescue operation ng CDRMO at PNP. Subalit inabot ng halos 20 minuto bago nasagip ang binatilyo na agad ay nadala sa Region 1 Medical Center sa Bunuan, Binlok, ngunit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Paalala ng mga otoridad sa mga beachgoers na maging maingat sa paglalangoy at huwag magtungo sa malalalim na bahagi ng dagat para maiwasan ang disgrasya. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Handa naman ang Lawyers for Commuter Safety and Protection magbigay ng libreng serbisyong legal sa pulis na nag-viral matapos na manulak ng isang rider. Ayon kay Attorney Ariel Linton, presidente ng LCSP, makikita sa kompletong video na bago ang naturang insidente ng panunulak, hinabol ng complainant ang pulis sa katila ng aasar pa. Pati dumano ng complainant na pulis ang kanyang hinahabol. Ngunit mukhang video content ang pakay nito. Iginitin ton, mapapansin din na maangas. Walang galang ang paraan ng pananalita ng complainant nang sabihan nito ang pulis na nasa video ka. Aba, paliwanag din ton, delikado ang ginawa ng pulis na pagtulak sa rider, ngunit wala naman itong intent to kill para kasuhan ng prostrated murder. Kaugnay nito, nagpahayag ng kahandaan ng LCSP sa mga na mag-alok ng free legal assistance sa naturang pulis, lalo na ngayong nailabas na rin na niya ang panag nito sa pamamagitan ng kumpletong video sa pangyayari. Ayan, ay oo nga naman, oo. Pero wala pa rin katuwi. Anyway, sige, tanungin natin mamaya si Attorney Enton, ha? Pero dapat talaga pairalan natin na kulang dapat sa sa lansangan, at saka wala namang mapapala, di ba? Pagka nagyabang ka at nag-astig-astigan ka sa daan, di ba? Maganda umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 4, abiso po sa publiko, ha? May hanggang July 5 pa para mag-avail ng amnestiya sa amilyar o real property tax. Sa ilalim ng amnesty program, aalisin ang lahat ng kaukulang multa, interes at karagdagang bayad sa mga unpaid real property tax sa mga nakalipas na taon hanggang July 5, 2024. Nangangahulugan na tangyang mga basic tax lamang ang babayaran ng buo o hulugan sa loob ng 2 taon. Samantala, hindi naman ito sakop ang mga ari-arian na naibenta sa public auction, may compromise agreement o may nakabimbing kaso sa korte. Para makapag-avail, magtungo lamang sa City o Municipal Assessor's Office o Treasurer's Office ng inyong lugar upang malaman ang eksaktong balanseng babayaran at proseso para dito.
So ulitin ho natin ha, dun ho sa mga hindi pa nakakapagbayad ng kanilang amilyar, meron po kayong amnestiyang pwedeng gamitin hanggang July 5 ng taong kasalukuyan para sa mga hindi nyo nabayarang amilyar sa nakalipas na mga taon hanggang July 5, 2024. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaki pinagsaksak ng kainuman patay sa Bonbon, Northern Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, maayong buntag mo Jane. Patay sa pananaga ng mismong kainuman ng isang lalaki dito sa Northern Samar na kinilala sa kanyang pangalan na si Marcos. Naganap ang insidente sa barangay ng Usipi, Laurel, Bubon, Northern Samar. Agad rin naman nadakip ang nasabing suspect na isang 39 na taong gulang sa ikinasanghat pursuit operation ng otoridad. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, nagkapikunan ang dalawa, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa gitna ng kanilang masayang inuman. Napikon, nagalit ang biktima, kumuha ito ng patalim ngunit naagaw ito ng suspect at nang maagaw ay pinagsasaksak ang biktima dahilan ng agad itong pagkamatay. Nagawang tumakas ang suspect matapos ang krimen. Ngunit sa isang hot pursuit operation ng pulis at sa tulong na rin ng barangay officials, barangay tanods at mga residente, agad nadakip ang nasabing akusado sa bahay nito sa barangay ng Emel Quezon, Bubon, Northern Samar. Nakakulong na ito ngayon at nahaharap sa kasong pagpatay. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Jane. Nasa 87.6 billion pesos ang gross gaming revenue ng bansa sa unang quarter ng 2026. Yan po ay para sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Mas mababa ng 15.8% kumpara sa 104.12 billion pesos na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Resulta ito ng paghina ng electronic gaming sector kabilang ang e-games, e-bingo, yung poker na nagtala ng 22.43% na pagbaba mula Enero hanggang Marso kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay Packard Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, nakaapekto sa performance ng industriya ang hamon sa ekonomiya at pagbabago ng market conditions. Pinakamalaking bahagi ng kita ay nagmula sa licensed casino na nakapag-ambag ng 44.52 billion pesos o 50.83% ng kabuuang GGR. Ang electronic gaming sector naman ay kumita ng 39.90 billion pesos katumbas ito ng 45.55% ng kabuuang kita ng industriya. Samantala nasa 3.17 billion pesos naman o 3.62% ang naging kontribusyon ng Pagcor-operated casinos sa local GGR. Sa kabila nito, nananatiling positibo si Chairman Tenco na sa hinaharap ng gaming industry dahil patuloy naman ang pamumuhunan sa integrated resorts, digital innovation at responsible gaming program. Maganda umaga, Pilipinas! Nananawagan ng dalawang prominenteng religious congregation sa bansa na kaagad nagamparan ng Senado ang kanilang constitutional duty sa pamamagitan ng pag-convene bilang impeachment court upang pasimula na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa magkahiwalay na pahayag ng Iglesia Pilipina Independiente at Episcopal Church in the Philippines, iginit nila na ang impeachment proceedings ay dapat na maging transparent, makatotohanan, walang pinapanigan, walang political maneuvering o pagharang sa paglabas ng may ebidensya at katotohanan. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang mga grupong ito sa magiging takbo ng impeachment trial matapos magkaroon ng kudita at pagbabago sa liderato ng Senado. Kasabay ng paglutang ni Senator Bato de la Rosa na 6 na buwang nagtago upang maiwasan ang arrest warrant ng ICC. Bago muling tumakas, kahit ito ay nasa ilalim ng custody ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Bishop Maximo Joel Porlares ng Iglesia Pilipino Independiente, tila naging hadlang ang Senado sa proseso habang pinoprotektahan ng kapwa senador na may posibleng pananagutan. Iginit naman ni Prime Bishop Nestor Poltic ng ECP na ang Senado ay dapat na maging kanlungan ng personalidad o hindi dapat maging kanlungan ng personalidad o mga alyansa kundi tagapagtanggol na katotohanan, hustisya at rule of law.
Suportado ng mga miyembro ng Caritas Philippines Social Action Network ang panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa Senado. Huwag nang ipagpaliban ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pahayag ay ginawa ng Caritas isang araw bago ang pagkukunpi ng Senado bilang impeachment court sa pamumuno ng bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano. Sa isang pahayag na nilagdaan ng 167 ang mga pari, obispo at church leaders, iginit ng grupo na dapat sundin ng Senado ang mandato ng konstitusyon na tagatituloy ang impeachment trial bilang bahagi ng pagdalima sa rule of law. Binigyan din nila ng anumang pagkantala sa impeachment trial ay katumpas ng pagkantala ng hustisya, hindi para sa mga mamamayan kundi pati na rin para sa Vice Presidente. Inaanyayahan din ng Caritas ang publiko, anumang relihiyon o kinabibilangang simbahan, magsagawa ng mga aktibidad bilang pagpapakita ng suporta sa proseso ng impeachment. Maganda umaga, Pilipinas! Alam, sabi nila, baka daw mamaya magkaroon na naman ng panibagong kudita sa Senado. No, ha? Wag naman sana dahil maantala na naman yung proseso. Pagka nagkataon, baka malagpasan ni Senator Alan Peter Cayetano yung record ni dating Senate President Camilo Osias. Na may pinakamaikling term ng panunungkulan noon. Ilan yun? 13 days. 13 days lang naging Senate President si Camilo Osias mula April 17 hanggang April 30 noong 1952. Maganda umaga, Pilipinas! Non-verbal gesture may tuturing ding grave threat ayon naman sa Korte Suprema. Detalye ng balita mula kay Tina Nolasco, RH9. Good morning, Tina. Good morning, Kuyang Angel. Nilinaw ng Korte Suprema na maituturing na grave threats maging ang mga pananakot na galaw, kumpas o non-verbal gesture basta't may layuning manakot o magbigay ng takot sa ibang tao. Sa desisyon ni Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa, sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code, hindi limitado sa salita o sulat lamang ang grave threats dahil ang mahalaga ay ang mensahe ng pananakot na may layuning mang-intimidate ng isang individual. Nag-ugat ang desisyon laban kay Gregory Israel, isang Belgian architect na inakusahan na nagtutok ng daliri na parang baril at sumenya sa kanyang leeg na tila nagbabanta na pupugutan ng ulo ang dalawang complainant matapos ang alitan sa isang construction project. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Tina, sandali ha. Ibig mo sabihin, Yes, pagka ikaw nagmuestra ng ganun ka, pagkatapos ganun, pwede nang threat din yun? Wala. Yes, si Kuyang Angel. Yung mga gesture na pagbabanta na para bang gigilitan ka ng leeg o kaya ay tututukan ka ng daliri na parang puputukan ka ng baril, yan ay may tuturing na rin ng grave threat ayon na nga yan sa Supreme Court. Wow. Paano kung halimbawa nagbibiruan lang kayo tapos sineryoso nung ano mo? Baka naman merong antecedent event na pwedeng i-consider, no, ha? Oo, meron kasing ugat ng alitan itong si Gregory Israel at itong kanyang partner dito sa construction project. Kaya't meron munang previous na o history kung bakit niya sinenyas yun o bakit siya nagganon ng gesture. Ayan. Pero at least paalala pa rin yan sa ating mga kababayan, ha? Na pagka ikaw nanutok ng ganon, di ba? May kaaway ka, sinenyasan mo ng ganon, pagkatapos ganon. Correct. Pwede palang grave threat na yan, ha? Sige, maraming salamat, Tina, ha? Maraming salamat. Thank you, si Tina Nolasco, RH9. Maganda umaga, Pilipinas! Lagot kayo. Ingat-ingat kayo pagka nagkakaaway kayo. Pwede ba siguro yung parang gano'n, ha? Tapos gano'n, ha? Yung sasabihan mo, tuturo mo yung sa may mata mo, tapos gano'n. Ibig sabihin, wina-warningan mo lang. O kundi, minomonitor kita. Sinusubaybayan kita. Binabantayan kita. Speaking of construction, muling bumagsak ang infrastructure spending ng pamahalaan sa ikatlong sunod na buwan ngayong taon. Sa bagong disbursement report mula sa Department of Budget and Management, bumaba ng 59.1 billion pesos ang gastusin ng pamahalaan sa infrastruktura at iba pang capital outlay sa buwan ng Marso. Mas mababa ito ng 48%
kaysa sa 113.5 billion pesos sa parehong panahon noong 2025. Gayon din ang 66.4 billion pesos na infra spending noong Pebrero ng 2026. Giit ng DBM, bunsod ito ng mababang disbursement performance ng Department of Public Works and Highways dahil sa tinatapos pa rin ang mga proyektong natenga noong nakaraang taon. Ito ho dapat driver ho ito ng economy at saka driver ho ng employment. Kaya lang, dahil nga po dito sa kontrobersiya tungkol po sa flood control scandal, nakagagawan din ng ating mga politiko at mga nasa gobyerno, nagkakawindang-windang ang mga negosyo. Magandang umaga sa mga taga-pikab. Anyari na. Bakit ba yung mga petisyon tungkol ho sa lifting ng mga nasuspend na mga lisensya ng mga kontraktor, hindi pa ninyo inaaksyonan gayong nalinis na sila ng DPWH? Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. May huli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, Kuya Angel, nako magandang umaga at swerteng-swerte na huli natin na palaging nakikinig sa radyo niya. Ito si Tatay, pangalan niyo po? Tay, good morning, Tay. Freddy Tangunan. Ay, galit si Tatay. Ginising mo yata si Sherwin. Freddy Amonan? Tangunan ng dito sa Barangay 196. Oo. Ginising mo yata si Tatay Freddy, mainit ulo. Ayan, ngumiti din. Naku, maaga pang nagigising yan. No? Maaga yan nagigising. Ayan, Tay, kumusta na kayo? Ito po, mabuti naman po. Anong probinsya? At nagkita-kita na naman po kami sa mga empleyado ninyo. Kumusta na kayo? Anong probinsya mo ninyo, Tay? Ilocos, sir. Ilocano. Kabagyan dito. Naimbag na bigat, Manong. Naimbag na bigat, sir. Oo. Kailan pa kayo dito sa Manila? 1980. Ay, tagal na. Oo. Siya, sige. Bigyan mo na yung premyo natin kay Apo Freddy. Tay Freddy, nako, kailangan sagutin nyo sinong paborito yung announcer sa DZRH tuwing umaga. Tuwing umaga po ay Angelo Palmones. Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Ayan. Salamat po, sir. Mukhang talaga. Sa umagang ito ay may biyaya. Oo. Nataraki ka po. Ay, nataraki tayo maamin na po. Kita mo, bigla na pangiti si Tatay. Hindi ngumiti sa 1,000 pero sa nataraki gumiti. Ano ba yun? Ano ba ibig sabihin? Gwapo. Gwapo. Yung pala gwapong-gwapo talaga sa personal. Pero kailangan mo sagot mo rin yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Sagacious. Sagacious. Yan, dahil dyan, nakuha mo ang ating medium component natin sa atin ng Astron, ang official radio set partner na DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalabahan gamit ang Pride Detergent, ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt na sa mapapasya Tatay Freddy. Sir, magandang umaga at saka salamat itong umagang ito. Ayan, sige, naimbag na yan. Ano tawag dito? Diyos na gina po, Diyos na gina. Nakaumay at empleyado yun dito yung biyaya nga na itad mo, sir. Sige, basta ingat po kayo lagi, ha? Okay, sir. Oo. Sige, Diyos na gina. Okay, maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bat Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Maganda
Umaga, Pilipinas. 5 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactis rein plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Diyan po sa Japan. At doon ho napatunayan kung gaano kapotent po ang ultabayo, ang postbiotic, para po mapangalagaan at mapanumbalik ang lakas ng immunity ng ating katawan. Ayan, ha? Pero sabi nga po na madalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas may enjoy natin ang benepisyo. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis rein plasma. Kaya napaka-potent po nito. Pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya habang tayo po ay natutulog, gumagana ang PDC, pinalalakas ang ating immune system. Nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ito pang magandang balita ha, kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules, sa anumang Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only per DOH FDA CFR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Si Attorney Ariel Enton ng Commuters Protection and Safety, Lawyers for Commuter Safety and Protection, kasama na natin. Attorney Ariel, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa Angel, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Ngayon, ibang inyong inoopera ng tulong ha. Dati ang tinutulungan nyo, naaargabyadong mga pasahero. Ngayon, ang inyong inoopera ng tulong, inaalok ng tulong, yung pulis. Yung pulis na sinampahan ng kasong frustrated murder. Kung kayo tatanungin, meron bang ano doon? May mga pagkakataon ba doon para masabi nating frustrated murder, yung ano? Yung ang tawag dito? Incidenting yun? Oo. Well, una, kaya natin tutulungan ay naagrabyado rin to, no? Dahil una, naagrabyado siya dun sa social media nung pinalabas yun lamang pumapabor dun sa complainant. Kaya tapos ngayon sa kaso mukhang agrabyado rin dahil sa katanungan mo wala naman kami nakikitang provocation, frustrated murder case doon dahil wala naman siyang intent to kill na nung saka allegedly yun po siyang incident. Noon nakausap ko po siya, pinaliwanag niya po kung ano po yung sa side niya. Kaya lang hindi natin masabi sa ere because of the so yung privilege communication. Ha? So, pero depensa po niya yun. Ngayon, ang isang kaya po namin tinulungan kasi hindi ko po malaman kung bakit ang Napolcom kaagad sinabi dinowngrade nitong mga investigador sa QCPD yung kaso tapos para bang meron deliberate intent na paboran yun ng investigador tong police samantalang yun ang findings niya kung if Napolcom does not agree, all that they have to say is hindi sila agree. No? At isa pa, kaya aside from dito kay viral police officer, ay tutulungan din namin itong mga investigador na kakasuhan rin yata. No? So, yung mga police na nag-investiga na honestly believe na yun ang kanilang findings, physical injuries, tutulungan din namin to.
So parang sa tingin ho ninyo masyado namang parang naging anong tawag dito? Overacting ang NAPOLCOM. Itong NAPOLCOM na biruin nyo, nag-press con. Wala pa naman, ganito po yung pangyayari na amin pong nalaman. Nag-press con ka agad. Wala naman pong hindi naman po na-file pa yung complaint, no? Tapos ngayon naka-detain yung police, no? Kailangan pa naming malakad yung piyansa ngayon, no? Pag na-file na sa husgado sa Pasig, we will be posting bail for his provisional release. Kasi ang final, pinakita po sa akin yung recommendation ay frustrated murder at malicious mischief. No? So that is about 200,000 ganun kalaki? Ganun kalaki yung multa? Sa frustrated murder ay ang bail recommended 200,000. Sa malicious mischief 3,000. Kawawa naman tong polis na diba? Kailangan namin tulungan talaga. Parang naging naging overzealous. Ayan na. Naging overzealous naman ang NAPOLCOM para proteksyonan ng kanilang sarili dahil doon sa lumabas na ito sa social media, pero tama nga kayo eh. Kahit nga ang PNPA. Dapat tinignan muna nila. They should have waited. Total, dinitain nila eh. Tingnan muna. Asa ba yung video? Tingnan natin. Antayin natin yung resulta ng investigasyon ng mga polis na Quezon City Police District. Hindi. Kaagad sasabihin na dinowngrade yan. Bakit? Anong mapapala ng mga polis na investigator para i-downgrade yun? Diba? So, talagang with all due respect sa NAPOLCOM, over-serious kayo o over-pasikat yung yung gusto niyo dyan. Sige. Bigyan mo kami ng update from time to time. At saka, sana naman pinanood sana ng kumpleto muna ni Commissioner Kalinisan. Di ba? Bago niya hinusgahan ito. Alam kung bakit. Hindi naman po hindi naman ito ganung yung pushing incident, no? Hindi naman yung ganung kabigat na kaso. Kung tutuusin, pwede nga siyang hulihin yung private complaint. Kasi, siya yung hinat pursuit noon complainant. Dahil umiiwas na nga yung polis sa tuloy. Hinahabol pa niya. Hinahabol pa niya. So, I don't know what is in the mind of the NAPOLCOM officers. Kaya ganun ginawa nila. But at any rate, pero naman husgado para i-appreciate yung proceeding dyan. But kinausap nga po namin itong police, kapag po kinakailangan at siya ay willing, magdidemanda rin po kami dito sa private complainant, no? At kung mapapatunayan namin na there are some NAPOLCOM officers na dapat din namin i-demanda. Okay, sige. So, antabayanan ho natin ang development dyan na Attorney Inton. Maraming salamat po for joining us. Salamat po. Ayan, oo nga naman. At saka dun ho sa mga naggagawa ng mga content, utang na loob. Di ba? Yung iba na may merwisyo na rin talaga kuminsan eh. Di ba? Para na makagawa ng content. Yung bang mga nagpapakyut. Baka akala nyo, ewan ko, namamonetize ba nila yan? Baka kaya namomotivate ng gusto dahil sa namomonetize nila eh. Lalong-lalo na, kung Ginoo, ewan ko, ang samaho ng, okay, maganda yung kasi na-develop ang creativity ng mga bata, ng mga nahihilig, Pero, kapag naman humahantong na sa pagkalaswaan, kung ano-ano nang pinakikita ng mga kabataan, sa mga magulang, huwag nyo nang palakpakan. Di ba? Kaya ho lalong kaya lalo hong bumababa ang kalidad ho ng ano tawag dito? Content,
ng mga social media platforms eh. Dahil sa kung ano-ano na lang, basta't kumita. Di ba? Pero bibihira kayong nakakarinig na siguro pagka ang nilagay ho ninyo ay kung paano ho tamang pagtatanim ng kawayan, pag-aalaga ng hayop, di ba? Mas maganda pa yan eh, para educational. Pero yung pang-entertainment lang, susme. Maganda umaga, Pilipinas! Ito ho. Ako ho, nabangga ho ng bus. Ng bus ng ng isang universidad dyan sa Ilocos. Nabangga ho ako habang papunta ho ng opisina. Di ba? Kasi may nagtatanong dito, paano daw kung kami ho ang na-aksidente? Okay, nabangga. Di ba? Tinamaan yung kotse. Wasak yung harap. Tanggal mismo yung bumper. Ayan. Nung makita ho namin na ang nagmamaneho ay isang driver ng bus na 10 hours na palang nagmamaneho. Di ba? Nakita ko ng mga estudyante ho yung sakay. Alam mo niyo, naisip natin, yung safety ng mga estudyante na pupunta dun sa kanilang destinasyon, baka yung driver na nagmamaneho ng bus, mawalan pa ng tamang wisyo, puyat, tapos bibigyan mo pa ng panibagong sakit ng ulo, baka madisgrasya pa. Actually, tinawag ko rin kay Attorney Inton, sabi ko, ano bang pwedeng gawin dito? Kaya lang, ma-realize ko na, teka muna, may mga insurance din naman pala tayo eh. O di, karga mo na lang sa insurance. Diba? Magkano lang yung participating yan? Kaysa palawigin nyo pa yung problema. Sa dami ng problema ang kinakaharap ng Earth. Lawakan ho natin yung ating pasensya at pag-unawa. Dahil wala namang may gusto nung ganung na maaksidente sa daan. Pero pagka nakita mo naman ganito halimbawa, kinukot siya kasi gitna ng lansangan, ibang usapan yan. Maganda umaga, Pilipinas! Abaan ho natin ang pasensya dahil ho ang kaguluhan, ang mga away ay wala pong mabuting idudulot sa bawat isa sa atin. Oras sa buong kapuluan, Pilipinas, ang oras, 5:07. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama na natin mula sa Pag-asa si Ma'am Chanel Dominguez na kahit mainit ang panahon, cool na cool pa rin. Good morning, Ma'am Chanel. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan natin yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sorsogon at Davao Region. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin natin i-check yung social media pages ng Pag-asa hinggil sa nilalabas po nating thunderstorm advisory. Para naman sa ating heat index forecast dito sa Metro Manila ngayong araw, posible ang 40 to 42 degrees Celsius at 45 degrees ang posibleng pinakamataas dito sa Coron, Palawan, Puyo, Palawan at San Jose Occidental, Mindoro. Yan po muna latest sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat, Ma'am Chanel. Alam po ninyo, ako dati hong nagmumotorsiklo din, At kaya tumigil ho ako sa pagmamaneho ng motorsiklo dahil po sa trauma matapos pong aksidente. Naninindigan naman ang Korte Suprema na walang sapat na batayan ng National Telecommunications Commission o NTC para igigit ang pagbaba ng presyo ng SMS o text messages. Sa desisyon ng First Division ng Korte Suprema, isinulat ni Associate Justice Rodil Salameda, binigyan din ito na walang malinaw na utos sa Memorandum Circular noong 2011 mula sa NTC na nagsasabing dapat ibaba ang presyo ng text messages. Sa halip, nakasaad lamang sa kanilang inilabas na circular ay ang pagbaba ng singil ng mga telco sa interconnection charges sa pagitan ng mga network. Bunsod dito iginit ng korte, hindi sapat na dahilan ang pagbaba ng interconnection charges para otomatikong ibaba din ang presyo ng text message ng mga customer. Ang desisyon ng Korte Suprema ay may kaugnayan sa naging petisyon ng NTC
at dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares at Carlos Isagani Zarate na naglalayong baligtarin ang desisyon ng Court of Appeals noong 2016 na nagpapawalang bisa sa kautusan ng NTC na pababain ang regular na presyo ng mga text messages. Pero ngayon mukhang moot and academic na yun dahil wala na masyadong gumagamit ng text messages. May Viber, may WhatsApp, may ano pa yung isa? Instagram. Dami ng mga paraan Media workers, Magna Carta, panahon na upang ipasa ayon naman kay Senator Tulfo. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Binuhay ni Senador Erwin Tulfo ang kanyang panawagan na ipasa na ang Senate Bill No. 249 o ang Magna Carta for Workers in the Media and News Industry Act. Kasunod dito na nangyaring putukan noong gabi ng Miyerkules sa Senado. Ayon kay Tulfo, nalagay sa alanganin ng seguridad ng mga kasapi ng media at ang masaklap, karamihan ng mga media na nasa coverage sa Senado ay walang sapat na training sa pulis at combat training. Kung siya sana ang nasunod ay mas mabuting pinayagan na mag-cover ang media sa pinangyarihan ng kaguluhan sa Senado noong Miyerkules. Dahil kung alam nilang may media ay baka nagdalawang isip ang mga ito na nagpaputok ng baril. Layunin ng Senate Bill 249 ni Tulfo na gawing pamantayan ng minimum na sahod, overtime at night shift differential pay, security of tenure, hazard allowance at mga benepisyo sa insurance para sa manggagawa sa media industry. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ayun, naku sayang, hindi na ako nagtuturo ngayon Pero yan ho yung dati ang isa sa mga subject na itinuro ko sa UP. Yung crisis in media, kasama ho dyan yung self-preservation sa mga ganyang klase ho ng mga incident. Para doon sa mga practitioner, hanapin nyo, baka meron pa ho sa National Bookstore nung Rules of Engagement for Media. Ayan bakit? Sinulat ko yun, pinagtsagaan ko rin ho yun 8 individual timbog naman sa mass operation sa 5 bayan ng Bataan itong weekend. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. 8 individual ang naaresto sa magkakahiwalay na drug by bus operation na isinagawa sa mga bayan ng Bagak, Limay, Samal, Abukay at Maribeles, Bataan bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa illegal na droga sa Bataan nitong weekend. Sa Bagak, Bataan, isang tulak ang inaresto ng mga tauhan ni Police Major Roger Pisinho sa Barangay Sesain. Ayon kay Major Pisinho, kamakailan lamang din umano itong naaresto ngunit nakalaya. Sa bayan ng Limay, isang suspect ang naaresto nila Police Major GB Albert Dicen sa Barangay Landing matapos makumpiskahan ito ng tinatayang 5.80 gramo ng hininalang shabu na may halagang 35,224 pesos. Sa bayan ng Samal naman, nahuli nila Police Major Gary Lupian sa Barangay Ibaba ang isang mag-asawa na nakuha na ng 3.81 gramo ng hininalang shabu na tinatayang nagkakalaga ito ng 25,908 pesos. 2 magkaibigan din ang nasa kote sa Barangay Wawa, Abukay sa operasyon ng mga tauhan ni Police Major John Ray Kutab na kumpiska mula sa mga ito ang 2.30 gramo ng hininalang shabu na may halagang 14,484 pesos. Samantala, 2 magkapatid ang naaresto naman sa Barangay Alas Asin, Maribeles sa operasyon ng Provincial Intelligence Branch, PIB, sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Virgilio Ramirez. Bukod sa ilang paketan ng hininalang shabu, nakumpiska rin sa mga suspect ang 2 baril, mga bala at isang granada. Ngayong Lunes ay sasailalim sa inquest proceeding sa Provincial Prosecutor Office ang mga naarestong suspect. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pababa kakayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Nagbabalaan Department of Agriculture na mabigat na parusa laban sa mga rice retailer, mga trader, mga importer. Nalalabag sa bagong pinataw na price ceiling ng pamahalaan para sa mga imported rice. Ayon sa DA, maaaring maharap sa pagkakakulong, ₱1,000,000 multa at maging pagsasara ng negosyo ang mga lalabag sa ilalim ng Price Act. Iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos ang 30 days na price ceiling para sa imported na 5% broken rice upang mapigilan ang hindi makatuwirang taas presyo sa merkado sa kabila ng pagbaba ng presyo nito sa pandaigdigang pamilihan at mas mababang taripang ipinapataw naman sa mga imported na bigas.
Sinabi ng Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., mas pinalalakas ng bagong hakbang ang legal na kapangyarihan ng pamahalaan kumpara sa naunang rice intervention. Sa ilalim ng Republic Act 7581 o Price Act, maaaring mapatawan ang mga lalabag sa itinakdang price ceiling ng pagkakakulong mula 1 hanggang 10 taon, multang 5,000 hanggang 1 milyon o parehong parusa depende sa pasya ng korte. Itinuturing ang pangunahing bilihin na bigas sa ilalim ng batas, kaya sakalo nito ang ng regulatory powers ng DA tuwing may labis o hindi makatiwirang pagtaas ng presyo. Si Jody Santa Maria ibinahagi naman ang kanyang relasyon sa anak na si Terdy. Yan ay balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz sa rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. 21 years old na ang anak ni Jody Santa Maria kay Pampi Lacson na si Terdy. Pero sa kabila ng edad na iyon ay hindi pa rin daw nabubura o nagbabago ang kanilang pagiging friendship na mag-ina. Well, sa totoo lang, kung noon ang mapinag-uusapan nila ay tungkol sa mga laruan, sa mga crush-crush, sa NBA at kung ano-ano pa, iba na raw ngayon. Mas matured na raw nakausap si Terdy ng kanyang ina na si Jody Santa Maria. Hindi naman daw nakikialam itong si Jody Santa Maria sa mga personal na desisyon at mga bagay ni Terdy. Para sa aktres, nandiyan siya para magbigay ng suggestion at hindi para makialam sa kung ano ang gusto ng kanyang anak. Pagdating daw kasi sa pag-ibig, hindi raw daw naglilihim si Terdy kay Jody. Kapag mayroong kailangang desisyonan, ay agad na dumudulog ang binata sa naturang aktres, kaya naman laki ng kanyang pagpapasalamat dahil malaki ang respeto sa kanya ng anak niyang si Terdy. Well, sa totoo lang, ang magkaroon daw na anak na tulad ni Terdy ay daig mo pa ang nanalo sa loto dahil marespeto, magalang at mapagmahal ang kanyang anak na si Terdy. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, Morley. Sasabihin ko sana, maraming salamat, Terdy. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 18 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 22 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, magandang umaga ho sa mga Pilipinong nakatutok ko sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Kung kayo pa uwi na, wag na ho magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Katulungan po ni Dr. Helen Tan yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na mga raw material. Galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Ipinagmamalaking produkto ng Pinoy. Ay, bakit wala? Dali. Magandang umaga, Pilipinas! Kasalang Bea Alonso at Vincent Co. May pag-asa ba bang matuloy? Alamin natin mula kay Gorgie Rura. Good morning, Gorgie! Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ang mga supporters ni Bea Alonso na matuloy ang kasal nila ng bilyonaryong negosyanteng si Vincent Co. Ang unang napabalitang kasal nila sa Spain ay dapat sa May 16 pero hindi ito natuloy dahil nga sa issue raw ng prenuptial agreement kaya may mga nagbabalitang hindi na raw talaga tuloy ang kasal. Pero nandyan pa rin ang pag-asang matutuloy dahil nandun pa rin sa Spain si Bea at ang pamilya nito at ilang mga lalapit na kaibigan. Isa na nga rito ay si Dimples Romana.
na. Si Vincent naman ay nandito pa sa Pilipinas dahil may event ang kumpanya niya sa World Trade Center mula noong May 14 hanggang 16. Pagkatapos ito ay kumalat na ang mga balitang lumipad na raw sa Spain si Regine Velasquez pati si Vice Ganda, kaya nga hindi na natuloy si Vice Ganda sa concert ni Jessica Sanchez dahil kailangan na raw niyang lumipad pa Spain. Pero pawang haka-haka pa lamang ito kung na-move nga ba ang kasal o hindi na talaga. Iyan ngayon ang inabangan ng mga marites at patuloy na pagtutok sa kwentong kasalan ng dalawang kontrobersyal na personalidad na sina Bea Alonzo at Mr. Vincent Co. Kaya abangan na lang natin. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Malalaman natin kung tuloy o hindi pagka nakarating na sa akin yung invitation. Yan. Ayan ha. Spain eh. Oo. Di ba malapit yan sa UST? Magandang umaga, Pilipinas! Imbitado rin yata, ninang yata si Ma'am Evan lang eh. Mamalengke nga muna tayo, puro kay kalokohan. Yung presyo daw ng baboy at manok, presyo ng baboy bumaba. Pero yung manok tumaas ba? Parang gasolina lang ha. May taas baba. Alamin natin ang detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May puntag, Kuya Angel. Good news na sana dahil bumaba ng hanggang 300 pesos sa Kuya Angel. Itong presyo ng baboy dito sa Moramento Market sa Caloocan. Pero itong presyo ng manok naman, instead na bababa pa, abay tumaas naman ng 10 piso mula sa dating 190 ay tumaas hanggang 200 pesos ngayong umaga. Yung pork chop, ang giniling, ang pata ay 300 pesos. Yung lempo ay 340 mula sa dating 360 pesos. Pero itong presyo ng kambing ay natiling 540. Habang 470 naman itong presyo ng baka. Itong presyohan ng mga isda, bagyang bumaba itong bangus, nasa 220. Itong galing ng Pangasinan, habang 190 to 200 itong huli ng Pampanga at Bulacan. Ang tilapia, bumaba rin ng 100. Yung dalawang klase ng tilapia, meron puti. Kasi puting tilapia, ito galing ng Bulacan, galing ng Pampanga. Yung galing ng Batangas at Pangasinan ay 140. Minsan, pag malit, ay may mga 110. Habang hindi naman gumalaw yung presyo ng ibang isda. Ang tamban ay mabibili ng 100 pesos. Yung galunggong 130 mula sa dating 100 pesos. Ang presyo naman ng gulay-gulay gel ay tumaas itong kamatis na hanggang 60 mula sa dating 40 to 50. At itong presyo ng kalabasa mula sa dating 50 pumalo ng 70 pesos. Ang gulay, itong sita mula sa dating 80, 110 ngayong umaga. Habang hindi naman tumaas yung presyo ng mga gulay, pero kapag tutuloy-tuloy daw yung init ng panahon, posibleng maapektuhan at tatas rin yung ibang presyo ng mga gulay. Tulad itong siling labuyo, Wigel, nung huling nag-market tayo ay 600. Abay, bumaba pa ng hanggang 200 pesos ngayong umaga. Sa presyo ng mga prutas, walang paggalaw. Ang presyo ng bigas, itong red rice ay 62. Asmin 54, ang brown rice 58. Itong bachelor ay 58 pesos. Ito yung pinipilahan. Pati itong Japanese rice, ito daw yung kasarap at walang po na klase ng bigas. Ang malagkit, meron pa rin 58 pesos. Yung pinaka-lumang stock at susundan ito ng 80 pesos, yung bago-bago. At yung mga bagong aning malagkit ay hanggang 100 pesos pa rin yung bawat kilo. Yan, Kuya Jel, ang price monitoring report mula pa rin dito sa Moramento Market sa Caloocan. At itong kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga, Pilipinas! Nasaan nga ba si Bato? Ayan, Huwag niyong tanungin si Ding. Iba yung bato ni Ding. Ito ang tatanungin natin, si Attorney Israelito Torion. Attorney, good morning. May buntag, Attorney Torion. Magandang umaga, Sir Angelo. Magandang umaga. Ayan, nakakaroon diya sa Davao. Ano daw, sir? Putol-putol eh. Nakakaroon diya sa Davao?
Nasa Davao ka ngayon? Hello? Hello, attorney. Loud and clear man ka dito, pero baka yung reception niya doon. Ano, ha? Ayan, okay, malinaw na raw. Attorney Torion, nasa Davao ba kayo ngayon? Yung audio, walang audio. Putol ata, sir Ayan. Ito ngayon. Ito, do you hear me now? Yan. Medyo, ayan, okay, klaro na. Yan. Hindi, ang tanong ko lang, nasa Davao kayo ngayon? Yes, sir. Nasa Davao ako. Hindi mo kasama si Bato diyan. Hindi mo kasama si Senator Bato. Mahina. Ganito na lang. Nasaan si Senator Bato? Would you know? Well, I really could not say kasi nga nung day na umalis daw siya sa Senado, wala po ako doon eh. I was in the hotel sleeping because the day before I was in the Senate. Buong araw po ako sa Senado. Tapos mga 1:30 a.m. ata ako umalis. And it was only afterwards na na-confirm ko later na umalis na nga pala siya sa Senado. So hindi ko alam, sir. Okay. But are we considering still na siya ay nasa protective custody ng Senado even he's not physically inside the Senate? Putol talaga si Angelo. Hindi. Ito. Signal. Can we still consider na nasa protective custody siya ng Senado kung wala siya sa physical presence o wala siya sa physical hold ng Senate? Attorney Torion. Wala akong marinig. Ay, teka. Sige daw. Yan. Medyo maganda na. Ano yun, sir? Hindi. Can we consider na nasa protective custody pa rin siya ng Senado kahit wala siya physically sa loob ng Senado? Well, I would like to believe na nandun pa rin siya sa protective custody kasi while it may be true that he is no longer in the August halls of the Senate, ang sa aking tingin, it extends even beyond the physical confines of the Senate. Pero opinion ko yan. Mm-hmm. And pero nagsabi naman kasi ang Malacanang na hindi siya ipapa-aresto. So, bakit siya kailangang umalis ng Senado? Attorney Torion. Medyo hindi ko nakuha yung tawag, Sir Angelo. Ganito na lang. Pasensya na kasi ganito, attorney. I don't know what is happening with the signal. Sige. Attorney, we'll fix the signal muna ha. Malu, pakiayos mo nga muna dahil hindi, baka po pwedeng line yung linya yung tanong natin at kasi malinaw naman ang sagot ni Attorney Torion, ha? Okay, we'll call back Attorney. Si Attorney Israelito Torion ang abogado po ni Senator Bato de la Rosa. Maganda umaga, Pilipinas! Isang makasaysayang tagumpay sa larangan ng siyensya ang pagkakadevelop ng Mexican researcher na si Eva Ramon Gallegos ng paraan para tuluyang maalis ang human papilloma virus sa katawan ng tao. Ito'y sa pamamagitan ng isang makabagong therapeutic approach na direktang tumatarget sa infected cells upang mapigilan ang pagdami ng virus at man-neutralize ito. Ang HPV ay isa sa pinakapangkaraniwang na sexually transmitted infection sa buong mundo at pangunahing sanhi ng cervical cancer sa mga kababaihan. Kaya nga pong meron tayong HPV vaccine. Kaya lang, medyo may kamahalan pa rin ho ang HPV vaccine. Inaasahang malaki ang magiging epekto ng naturang breakthrough sa pandaigdigang kalusugan lalo't milyon-milyon tao, mga kababaihan, ang apektado ng HPV bawat taon. Sa ngayon ay patuloy pang minomonitor ng international medical community ang nasabing development habang nagsasagawa pa ng karagdagang pagsusuri at verifikasyon upang matiyak ang kaligtasan at magiging effectivity ng naturang treatment. Sakaling maging matagumpay ang malawakang pagpapatupad nito, inaasahang mababago ang pandaigdigang paraan ng pagharap sa sexual health at disease prevention at dadating ang panahon na hindi na magiging banta sa buhay, lalong-lalo na nga ng kababaihan, ang HPV. Ayan, ha? Napakagandang development ho nito. At bukas, meron ho tayong mga makakausap na magpapaliwanag tungkol po sa breakthrough na ito. Laban po sa pag-combat o pagpigil sa human papilloma virus o HPV. Yan, ha? Isa sa mga kasi
ang alam ko, yung HPV vaccine, para mas maging efficient, dapat maiturok sa mga bata na 12 years old ba, pababa, para mas ma-achieve yung efficiency. Magandang umaga, Pilipinas! Maximum efficiency pala. Okay. Okay na, Malo. Try natin ulit si Attorney Torion. Attorney, can we have you back? Ayan. Medyo ma-receive na ako. Ayan. Loud and clear ka naman dito, Attorney Torion. So, ang sunod na tanong natin, will he be Teka muna, in touch po kayo kay Attorney Bato? Ay, kay Senator Bato. As of now, hindi po Sir Angelo hindi. Kasi I was made to understand by him na kung mag-text daw ako, nag-ping daw yun, at saka baka malocate daw yung kanyang location or whatever. So he has not been in contact with me except with his family. Okay. Through the family ang inyong contact. Teka muna, may assurance na kasi may assurance na ang Malacanang, ang DILG na hindi pa i-effect yung arrest. So bakit kailangan niyan lumabas na Senado? Attorney Torion. That is a decision that only Senator Bato de la Rosa can make. No, as a lawyer, I can only give him alternative courses of action. So it depends upon him kung maniniwala siya sa assurance ngayon ng Malacanang. But nandun kayo nung mangyari yung putukan sa Senado, ano? Kasama kami noon, except that yung immediately thereafter, kasi pinasali ako dun sa caucus ng mga senador while they were awaiting the impeachment complaint from the House of Representatives. Nandun po kami, nag-uusap-usap nila ni Senator Marcoleta, Senator Cayetano, yung lawyer ni Senator Cayetano, ako at si Attorney Jimmy Bondoc to discuss about the alternative courses of action that they proposed to us likewise. And then may lull yun konti, lumabas muna ako sa parang may pantry nila. So, yun na, nagkaakala namin parang parang paputok at first, pero yung sunod-sunod na, putok talaga ito. Okay. Balikan ko dun sa pagtakas. Ang term na ginamit kasi ay tumakas mula sa Senado. Is that the proper term, Attorney Torion? Can you repeat it, Sir Angelo? Ano yun? Ang term ay ginamit, tumakas mula sa custody ng Senado. No, hindi siya tumakas Kasi there is no proper warrant of arrest that has been issued by a Filipino judge, no? Ang pinagtatalunan lang kasi dito kung kailangan ba siya idaan sa ating local judicial process. Ang stand po namin dyan, yung 1987 Constitution is supreme than any other treaties that we have or whatever conventions that we have. And as a matter of fact, yung requirement na idaan siya sa ating mga lokal na korte ay provided po yan sa ating konstitusyon na hindi po pwedeng isurrender. So kaya nga ang sinasabi namin ito sa ating 1987 Constitution na dapat may due process talaga, no? Iyan na ang dahilan bakit nandyan yung due process under the 1987 Constitution so that we can be protected against the excesses of the government when we crafted it in 1987. Pangalawa rin is this is mandated by customary international law. Lahat po ng constitutional democracy, kung meron pong warrant of arrest na i-implement within their own local jurisdiction, dumadaan talaga yon sa local judicial process pursuant to their own procedure. Sa atin, wala tayong procedure on surrender So, nakasaad din yan under Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights as well as in the Universal Declaration of Human Rights. So, hindi po pwede na hindi diretso lang dakpin si Senator Bato de la Rosa at diretso doon sa
Hague, Netherlands. Marami tayong basis niyan. Like for example, the Al-Masri case, Nassim. Isa siyang Libyan na dakip doon sa, sa Italy. Ang Italian ko, doon sa European Court na yon, dumaan siya sa local process doon sa European Court bago siya at napawalang sala pa nga siya, nakaalis siya. Doon din sa Ivory Coast, the Gbagbo case. The Gbagbo case, no? Meron daw siyang kaso doon sa ICC, pero hindi siya pinadala doon sa ICC kasi meron munang local court determination as to whether or not his rights were protected, that whether or not due process was duly accorded to him. Sabi ng Ivory Coast na korte, wala daw eh. So they insisted upon their own local jurisdiction. So etong aming stand, hindi lang ito governed, na hindi ito unique. Maski lahat po na democratic countries ay pina-follow talaga na dadaan dapat sa local judicial processes. Okay. Ang usapin nasa Korte Suprema, you were both given 72 hours to reply. Natapos na yung 72 hours ng ng panig ng gobyerno. Kailan matatapos yung 72 hours ng inyong panig to reply? Sa amin, we are actually right now I'm in the process of finalizing, no? Okay. Tapos na namin na kaninang madaling araw, no, mga 3 o'clock in the morning yung aming reply to the comment, no. I intend to file this on or before 2 o'clock in the afternoon today. Okay. Kasi ang deadline namin Tuesday. Pero hindi na kami maghihintay sa Tuesday. Ginukuha ko lang yung mga iba ding mga comments ng iba nating mga kaibigan, mga abogado, kasi may mga iba ding mga kaibigan nating abogado who wants to help. Baka naman nila sasabihin hindi natin sila pinakikinggan. Ina-assess natin yung kanilang mga opinions din. And if I feel na maganda yung mga argumento, we will find ways how to integrate it in our finished reply already, no? Tomorrow ang aming deadline. Tapos na namin, but I'm waiting for other comments from other well-meaning lawyers. Okay. So, attorney, abangan namin 2 o'clock kung ano magiging resulta ho ng inyong filing, ha? May mga reporter naman kami nakatutok doon. In the meantime, thank you for your accepting our call. Maraming salamat po. Yes, sir. Thank you, sir. Magandang umaga. Ingat po kayo. Si Attorney Israelito Torion, ang abogado po naman ni Senator Bato. Magandang umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 5:51. Nananakit naman yung kasuhan-suhan, nagkakaringkal, sumihina bang kalamnan? Epekto po yan ang ating pagtanda. Pinakikilalang Ultaplex isang health drink mula po sa namikha ng Ultamayo backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles at glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukan-suan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kasabuat ng steel plant na iniuugnay kay Tony Yang, iniimbestigahan na ng DND. Detalye ng balita mula kay Edjel Paro sa RH52. Edjel, good morning. Kuya Angel, patuloy na tinutugis ng otoridad ang 5 at-large na incorporators habang inaalam din kung may iba pang sangkot sa illegal na operasyon ng isang paggawaan ng bakal sa loob ng PBDEC Industrial Authority sa Misamis Oriental. Palaisipan kasi kay Defense Secretary Gibo Teodoro kung sinong nagbigay ng permit sa steel plant gayong nahinto ng pagpapatakbo rito noong nakulong ang Chinese businessman na si Tony Yang, kapatid ng Duterte advisor na si Michael Yang. Si Yang ang itinuturo ni Teodoro na may-ari ng Pierre Sanchez Steel Corporation na kung saan naabutan itong 69 na Chinese nationals sa raid ay sinagawa ng PAOK, NBI at Armed Forces of the Philippines. Sinalakay ang lugar dahil sa sumbong na pag-handle ng hazardous materials sa loob mismo ng PBDEC bilang isang GOCC.
nag-operate ng PBDEX sa loob ng lupa ng gobyerno pero labas umano ang DND sa kung paano pinatatakbong kumpanya. Malapit din ito sa isang dinidevelop ngayong naval facility kaya itinuturing itong banta sa national security. Sabi ni Teodoro, nakarating ng isyu kay Pangulong Bongbong Marcos at binantaang maharap sa kasong obstruction habang magtatangkang humarang sa kanilang investigasyon. Pakinggan natin ang DND Secretary. Binabalaan ko, alam na ng Presidente itong operation na to. At nire-report ko sa kanya ang nangyayari dito. Kung may magtatangka talaga, ulitin ko na makialam dito na hindi tama, kakasuhan namin ng obstruction of justice at kung ano-ano pa. Naputol na si Enyel. Andiyan, Enyel? Enyel. Kuya Enyel, yan ang tinig ni Defense Secretary Gibot Teodoro. Ako sa Enyel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Enyel. Batiin din natin si Senator Risa Ontiveros. Senator Risa, kumusta na yung iniimbestigahan ho ninyo na fugitive Chinese naman? Yung mga nagtatago dito sa Pilipinas na mga fugitive Chinese na napigyan pa ng refugee status at ngayon ay nagninegosyo din, ha? Dating Marikina Representative Stella Kimbo at iba pang membro ng Small Committee iniimbestigahan sa anomalya ng Flood Control Project. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez, RH5. Bal, good morning. Bal? Nawawala si Bal. Dahil tayo uli, ha? Pilipinas, ang oras, 6 na minuto na lamang, 6 na umaga. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Umaga, Pilipinas! Ma'am Zenny Mendoza, Mayor Zenny Mendoza, good morning! At saka sa mga suki nating mga justices, Justice Max De Leon, Justice Inergito, Justice Raul Villanueva ng Korte Suprema. Ang kanyang mamasali, ha? Siyempre si Chief Justice Alex Getmundo, kumusta na po kayo? Sa mga justices natin dyan po sa Visayas at Mindanao, good morning! Ay magandang umaga din sa mga justices natin ng Sandigan Bayan na nakatutok sa atin. Balikan muna natin si Bal Gonzalez. Bal, anong latest dyan? Kuya Angel, iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang mga miyembro ng Small Committee ng Kamara at Senado na responsable sa pagsasapinal ng national budget na isinusumite sa tanggapan ng Pangulo. Sa programang executive session ng DZRH, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isinasailalim na nila sa validation ng natanggap na partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa anomalya sa mga flood control projects. Sinabi ni Remulla na nasa 35 hanggang 45 ang kasalukuyang sinasagawang investigasyon na may kinalaman pa rin sa flood control projects. Kabilang sa mga iniimbestigahan
na itong sina dating Marikina Representative Estela Kimbo, dating Zamboanga City Congressman Manix Dalipe at House Minority Leader Marcelino Libanan. Si Kimbo ay nagsilbing acting chairperson ng House Committee on Appropriations matapos magbitiw si dating ako Bicol Party List Representative Sam Dico, habang si Dalipe naman ay nanungkulan bilang House Majority Leader mula 2022 hanggang 2025. Dahil dito ani Remulla, inihahanda ang 61 pages na draft ng reklamo at posible pa ani ang madagdagan batay sa mga nakakalap na mga ebidensya. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. And with that, maraming salamat, Val. Susunod na po ang 2x2 at ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ayun, uli, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa American author na si Frederick Douglass. Ang sabi niya, where justice is denied, where poverty is enforced, neither persons or property will be safe. 2x2, susunod na, 2 minuto na lamang, ACS na umaga. Magandang umaga, Pilipinas!